Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabat. So, at happy Pesta. So, ilang araw na ngayon? Ikalima. No? Happy 5th day of Feast of Unleavened Bread, mga kapatid. So, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa Book of Leviticus. Nasa Leviticus chapter 7 na po tayo, mga kapatid. Tama ba? So, bago natin simulan, no, ang ating main chapter, muna tayo ng konti, recap, no, review, kung ano yung naunawaan o napag-aralan natin doon sa nakaraang chapter. Okay? So, sino yung mag-volunteer? Kung ano yung napag-usapan doon sa chapter 6. Kahit konti lang. Sabi ni Bridget, nga siya mo tumagron. Nga siya. Ikaw lang ngayon, sunod na lang ko. So, ikaw ngayon, sis. Ito bro, kutublas sa akin. Yes. Yung ano lang, yung naunawaan, ano yung napag-usapan natin doon, no? At least, maano natin ba, ma-recall, no, sa ating isipan, at manatiling fresh, no? Kuan yan bro, tungkol sa binabahagi ni Moses kay Aaron at sa mga pari sa tungkol sa kasalanan na may kaugnayan sa panlilinlang, pagnanakaw, at bro niya, at binigyan niyo natin ng halimbawa sa realidad na sitwasyon na sa isang komunidad ay may grupo or association na nagpaluwagan at yung tresurero ang may hawak ng pera or kanilang mga investment. At dumating ang panahon na nag-mature na yung kanilang pera at kailangan ng may return of investment at may interest sa mga miyembro. Kaya lang yung treasurer ay walang maibigay dahil yung perang pondo na nasa kanya ay kanyang ginamit sa kanyang sariling luho, layaw, or personal desire. At dito na nagkagulo at may galit yung miyembro at saka yung treasurer at ang ganitong sitwasyon ay kailangang idulong sa pari dahil sila ang may authority na i-resolba ang anumang kaso. At unang gagawin ng pari ay pakalmahin muna yung miyembro at saka yung treasurer para sila magkaunawaan at parang i-troubleshoot ba yung problem. I-troubleshoot, bali pag-aralan ko ang punot dulo ng kanilang alitan. At sisiyasatin ng pari ang ugali ng treasurer kung bakit niya nagawang malinlang sa kanyang mga miyembro at kung mapatunayan na siya ay nagkasala ay kailangan niyang maghandog ng lalaking tupa sa
altar na palaging may apoy, hindi yung apoy ay 24/7 habang panahon. At ito ay hindi natin inunawa ng literal. Ito ay binigyan natin ng espiritual na kahulugan na yung tupa ay alam na natin na tumutukoy yun sa bravery or katapangan. At yung altar of sacrifice na palaging may apoy ay tumutukoy sa burning desire na nagkasala na gusto niyang baguhin, gusto niyang ituwid yung kanyang nagawang kasalanan at kailangan siya ay matapang nahaharap kung anumang mga consequence na darating sa kanya dahil sa kanyang nagawang kasalanan. At kung magkaunawaan, both parties, member at saka yung treasurer ay diyan na magbibigay ng method, ang pari para mabayaran ang pera na wala na at kailangan ito ay may kalakip na kaukulang interest na 5% or ikalimang bahagi or 20%. Depende sa kanilang napag-usapan na maturity date. At meron din tungkol sa handog pasalamat na yung natira ay kakainin ng pari at yun ay tumutukoy sa karangalan para sa mga pari kung sila ay may kaso na naresolba at masaya ang mga tao na naresolba kaya sila ay naghandog pasalamat at napaparangalan ang pari. At yung handog na hindi kinakain ng pari at hayaan na lang masunog ay tumutukoy yun sa kaso na nabigyan ng justice pero humatong sa death penalty at ang pagkamatay o pagkitil ng buhay ay hindi dapat ikarangal kaya hindi kakainin ng panginoon. Yun lang bro. Amen. So, maraming salamat, Sis Dars, yung napakahaba niyang nalalaman. So, talagang detalyado, no? So, highlight ko na lang mga kapatid, no? Yung ano natin na pag-usapan, no? So, meron pong yung pangyayari doon na ibinigay nating senaryo is yung kanang merong community, no, na nagkaroon ng paluwagan, tama ba? Seeking fund, no? So doon sa paluwagan meron pong kanang tagahawak ng pera, yung tresurero or tresurera. Ngayon ang tresurero na ito, ang tagahawak ng pera ay nagastos niya yung pera, no? So during sa paghati na ng pera, wala siyang maibigay dahil nga nagastos na niya yung pera. Pero yung sinabi niya, yung kanyang ginawang rason, nawala. No? So, sinabi niya doon sa mga tao na nawala yung pera. Iwan ko kung saan. Pero ang totoo,
talagang ginastos niya. Dahil hindi niya hindi niya mapigilan yung kanyang tekta na lang man, yung pagkamaibugon ba, no? So, yun po ang talagang totoong rason kung bakit naubos yung pera. Pero sinabi niya doon sa kanyang kamember, no, kagrupo, nawala yung pera. Iwan ko kung saan, ninakaw ata. No? So, syempre, yung mga membro na kasama niya, hindi yan maniniwala kaagad. No? So, ang ginawa, pumunta yung mga membro doon sa otoridad para maghain ng kaso, para isumbong, no? Na ang aming pera ay hindi niya binalik doon sa sinking fund naming naging agreement. So, ngayon, during sa hearing, no, itong ginawa ng pare, so napag-alaman na itong tagahawak ng pera ay kanang isuki-suki sa nas Tagalog. Inosisa niya kasi doon, kung napapansin natin, yung pare ay nagsuot ng damit, no? Damit na lino, yung robe, ubad na kahinaan. During interrogation, nakita ng pare na itong tao na ito ay nagsisinungaling. Kasi nga, ang pare, no, ay may taglay na psychic ability. Nalalaman niya kung sino yung tao, kung itong tao ba ito ay nagsisinungaling o hindi. So, ngayon, during interrogation, nalaman ng pare at yung taong nagkahawak ay umamin na siya na ang naging dahilan ng pera na hindi niya na distribute dahil ginastos niya ito. Hindi pala nawala. No, so, ang gagawin, babayaran niya ito ng buo. Kung tig-ilan yung member na hati, ganon din yung ganon ang exact amount maibabalik sa kanila. At meron pang karagdagan na 20%. No? At ang 20% sa ating na talakay ay yan po ang kabuuang kanang tubo doon sa sinking fund. Kasi during sinking fund, may mga yan kanang magpahiram, di ba? Tapos may tubo at yun po ang inisuggest dito ni Moises, no, na 20%, dapat karagdagan 20%. So, syempre, kung ipagpalagay natin maraming membro, syempre, malaking amount yung nawala. So, expected na hindi talaga niya mababayaran niya ng buo kasi napakalaking halaga. So, binigyan ng solusyon ang nagkasala na ito yung gawin mo. Kung hindi mo yan mabayaran ng buo, pwede data-data. So, data-data. Installment. Pwede installment, no? So, ngayon, yan ang binigay ng method ng pare doon sa nagkasala. So, at the same time, ipaliliwanag ng pare doon sa mga nagkasala kung ano ang naging dahilan kung bakit nawala yung pera. Bakit hindi sila nakatanggap ng pila. So, sinabihan ng pare, ang totoo ganito, nagastos niya ang pera kasi may karapatan ang mga biktima na malaman kung ano ang naging dahilan. So, pag nalaman nila ito, siyempre, kakalma sila. No? Kasi pag hindi yan sinabihan kung ano ang naging dahilan, marami yang kanang notion, marami silang pwedeng sabihin sa iyo at magkakos ito ng gulo. So, unlike na pag nalaman nila kung ano yung dahilan, kakalmat, tapos, pag nakalma na yung naging sitwasyon, both side, so, ipapaliwanag na ang method. Ito yung gagawin. No? So, ngayon, may sinabi doon na nagniningas na apoy. No? Ang nagniningas na apoy doon, kung gagawin ng nagkasala ang kanyang obligasyon, no, ito po ay magbibigay pag-asa doon sa mga biktima. Okay? So, at yan po ay panalatihin niyang kanang nagniningas yung pag-asa. Dapat gampanan niya yung obligasyon. No? Para laging aasa ang mga tao na tapat siya na nakipagsundo doon sa kanilang naging usapan. Tama? So,
Yun po. So, ang last, no, pinaka-last na ating nakuan, ano, yung hindi ipakain. Merong sinabi doon sa verse 30 na hindi maaring kainin ang handog para sa kasalanan kung ang dugo nito ay dinala sa tulang tipanan. So, ang ating ano dito na nalaman, mga kapatid, ay hindi pwedeng kainin ng handog kung ang isang tao ay nahatulan ng death penalty. No? Ang karangalan ay hindi po dapat tanggapin ng pare na galing sa death penalty. Tama? So, hindi pwedeng parangalan, no? Ang taong nabuwis, no? Nawala ng buhay, no? Oh. So, yan po ang ano natin, huli. So, ano tayo? Ako tayo sa chapter 7. So, basahin natin bro. Verse 1 to 10. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkasala. Bagay nga ang kabanal-banalan sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala. At ito ang dugo niya o iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At siya ay maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon, ang buntot na mataba at ang tabang nakakatakip sa lamang loob, at ang dalawang bato-bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang mga lamad na nasa ibabaw ng atay, at kaniyang aalisin na kalakip ang mga bato. At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaparaan sa apoy, handog nga dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon sa dakong banal, kakainin niyaon. Bagay ngang kabanal-banalan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan, ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala. Ang dalaway may isang kautusan. Mapapasa sa saserdote ang tumubos. At ang saserdote naghahandog ng handog na susunugin ng sinumang tao ay siyang magtatangkili ng balat ng handog na susunugin na ihahandog. At bawat handog na harina na niluluto sa horno at yaong lahat ng pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa ay mapapasa sa saserdote sa naghahandog. At ang bawat handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron sa isa na gaya sa iba. Amen. Amen. So, sabi dito, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pambayad kasalanan. Ito'y ganap na sagrado. Ang handog pambayad kasalanan ay papatayin sa lugar na pinapatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito'y ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito'y ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob, dalawang bato at ang taba nito, ang taba ng balakang at ang taba na bumabalot sa atay. Lahat ng ito'y dadalhin sa altar at susunugin para bilang handog na pambayad kasalanan kay Yahweh. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pambayad kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay ibibigay rin sa paring gumanap sa paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito may halong langis, wala, ay paghati-hatian ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. Okay? So, halos lahat ng mga parte ng katawan, no, doon sa inihaing handog, mga kapatid, alam na po natin yung mga kahulugan ito. Yung
yung taba, yung lamang loob, yung dalawang bato, tama ba? So, focus tayo dito sa verse 7, no? Sabi dito, isa ang tuntunin sa handog pambayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sabi sa New World Translation, iisa lang ang kautusan sa handog para sa kasalanan at handog para sa pagkakasala. So, para mas madali nating maunawaan kung ano ang pangyayari na pinupunto dito, ano tayo? Gawa tayo ng senaryo. No? Kung sa atong mahatag na senaryo, mahitungod sa usa ka tawo nga nakabuhat og ako sang Bisayo. Ako sang Bisayo mga isona. Usa kay atong mahatag na senaryo, no? Mahitungod sa usa ka tawo nga nakabuhat og sala nga dili tinuyo sa diha nakabuhat og pagpakasala sa dihang nahimo niya ang sala nga wala tuyuan. Itong handog para sa kasalanan, itong sinasabi dito, ito po yung kasalanan na hindi sinasadya. Okay? So, ngayon, itong pagkakasala, ito po yung kanang tawag dyan, intention. Kung ating titingnan, yung handog na sa nagkasala, kasalanan, yun po yung Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. pagka kasi sinabing pagkakasala is nagkaroon na ng intensyon. Nagkaroon ng intensyon. Ngayon, ano ba ang naging dahilan bakit nagkaroon ng pagkakasala? Kasi kung ating makikita, no, wala namang pinapayagang maghandog para sa intensyon na kasalanan. Amen. So, yan pong ating lilinawin, no? Yan po ang ating alamin. Alamin natin at lilinawin natin. Dahil hindi naman talaga nagbabago ang Panginoon. Amen. Siya ay the same yesterday, today, and forever. Gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo na wala namang handog para sa sinasadya. Walang handog na handog para sa sinasadyang pagkakasalanan. So yan po ang ating titingnan. So bigay tayo ng senaryo upang mailatag po natin kung paanong nangyari na may handog dito yung nasabing pagkakasala na kung saan pag ating titingnan, lumulutang yung termino na yun ay may intention kung kaya't nagawa yun. Amen. Okay? So, ano yung senaryo na ating mabibigay na nakagawa ang isang tao ng pagkakasala noong siya ay nakagawa ng kasalanan hindi sinasadya? Tama ba? Okay? Kung sa kay mga possible scenario, ani? Ang ibig kong sabihin ni Bro Alban, ano ang possible scenario sa kaganapang ito kung saan ang tao ay nakagawa ng kasalanan hindi sinasadya na humantong sa pagkakasala? Yun. So yan po yung sino po ang makapagbigay ng senaryo or example na nung una hindi niya sinasadya at na-drag ito na humantong po ito sa pagkakasala. So, madali po natin sino po ang makapagbigay ng possible scenario na aakma po doon sa naging sinabi dito sa Leviticus. Dahil hindi naman talaga pwede na mag-abiso si Moses sa mga pari na sila ay tatanggap ng handog para sa sinasadyang kasalanan. Ano po ba? Wala. Scenario. Comment. Na yung senaryo nating dito? Nakagawa ang isang tao ng kasalanang hindi sinasadya tapos humantong doon sa pagkakasala. Nakalipis, sample ako ba? Sample ako. Sige. Ano ba ito? Ako na po kita nga example ko ba kanang panangitan just like sa katong mga yung Wala na yung mic. Wala na yung... Kanang sa kanan sa... katong break. Yung sa akin bro, yung para sa akin lang yung magbibigay lang ko ng parang halimbawa. Yeah. Katulad ng
yung vaccination sa pandemic, di ba ang aim yun para sa kabutihan, para sa safety ng tao? Di ba yung aim is mabuti For protection. for protection? Amen. Di ba? Pero kalaunan, may iba na parang hindi nagustuhan yung vaccine sa katawan at nag-cause ng kanilang untimely death, yung parang ganun. Pero hindi sinasadya ng gusto mag-vaccine na ganun na mangyari sa kanya. Amen. Kaya medyo kagawa na siya ng kasalanan nun, pero hindi sinasadya. Kasi mabuti naman yung intensyon niya, hindi naman masama. Yun lang bro, yung sample. Amen. Pwede. Kasi nung binigay yung vaccine, I mean, para yun, ang goal nun, para proteksyonan yung tao. No? So, kaso nga lang, pag nung naibigay na, so, merong mga katawan, sabihin natin katawan kasi general, merong mga katawan na nag-react o merong side effect, no? So, hindi naman lahat kasi mostly makikita natin kadalasan okay naman pero konti lang yung naging out of 100 ilan lang yung naging sabihin natin out of kanang 100% meron lang 5% na kanang hindi naging maayos sa kanila yung vaccination pero kadalasan naging mabuti ito, naging protect. So tama yung sinabi ni Sis Lars. So ano pa ang mga senaryo? Sinabi yon kanina ni ano tawag dito? Sis Mercy. Si Brother Ansing na ay pa. Sa may sampulan usap tayo muna. Sis Mercy muna, Sis Mercy. Blanca Makaligis ba? Oh, makaligis. Oo naman po. So pag sinaryuan ng makaligis naman. Driver ba nga, wala siya natuyo nga, naligsa niya. Namatay ang ihan. Wala na sumpay. Wala man na natuyo. Oh. Paano naging Kaya gitiwasan Maria, kay ano pa siya makabayad og dako. Nay driver ka lang. Wala yan natuyo ba kay nakatug siya na iyang naligis ay wala din siya natug. Naligsan niya ba niya? Hadlok man siya sultihan mapriso iyan na lang dipatay na wa siya nasaba. Gano na yung driver? Iya na lagi tiwasan. Hindi natin to payagang makakuha ng lisensya. Hindi pwede kasi pag Pag apike pag naapike kasi Rasikol, buhi pa. Mas dako mong god og gasto. Binuhang na ninyo yun ha? basta gasto. So, Which is tama naman. meron silang punto. No, meron silang punto pero lilinawin natin. Worse naman. Napaka-worse na. No, lilinawin natin. So, tama yung naging example, no, yung nakaligis. Example na lang yung hit and run. No, hit and run. Palagay natin na yung tao na nagmamaniho, no, talaga nagmamaniho siya, alerto. No, alert siya nagmamaniho, doon kung saan lane siya Nandun talaga. So, nandun talaga, sumunod siya sa lane. Tapos meron itong isang tao na kanang ditsong labang. Tumawid lang bigla, no? Tapos hindi niya intensyon sa kasaan yung tao, Yes. no? So kasi nga alerto siya. Wala siyang intensyon na magsagasa ng tao. So itong isang tao na to, bigla na lang tumawid, no? Eh, iwan natin kung ano yung trip niya. So, yun ang aksidente na na kabundol. Kabundol, hindi patay. Kabundol lang, no? So, ngayon, nang nakita niya, sabi niya, tanghag, tawa na no? Tanghag, bitawa na, sunod ang Tanga. Tanga ba? Oh, Pabaya. tanga. Ang uso kasi sa Tagalog, pag ganun ang term na gagamit sa Tagalog, kago to Kago to Parang loko tong tao to. Loko. Bigla na lang tumawid. Hindi na kong tatabok. Bigla na lang tumawid. So, nagasaan niya, nabundol niya, tapos yung tao, nakahiga.
No, kasi bundol, sasakyan. Tapos sabi niya sa kanyang isipan, danghag, tuhanak, bahala ka di oy. So, hit and run. So, bahala ka di oy. So, doon sa eksena, doon sa pagkabundol, hindi niya yung sinasadya kasi wala naman siyang intensyon sa gasaan ng tao, bigla na lang tumawid. So, ngayon ang sunod, nang naisip niya na, bahala ka na eh, danghag ka, gibiyaan. So, doon na yung pagkakasala. No, kasi hindi niya ginampanan yung kanyang responsibilidad na tulungan yung tao. Then alam niya na hindi sinasadya yung kanyang pagkabundol. Tama ba? Kasi ang tumatakbo sa isipan ng tao sa ganong senaryo, hindi ko naman kasalanan mo yun. Yes. Tumawid ka eh. Tumawid ka. Hindi ko kasalanan yun. Lagay pa natin, wala nakita, gabi. Wala masyadong tao. So, talaga diretso siya. At pipilitin niya ang kanyang sarili na hindi makonsensya dahil sabihin niya, tumawid siya eh, wala naman akong kasalanan. Yes. Sa tamang daan ako na go yung signal. Tapos talagang i-justify niya yung kasalanan na yun na hindi naman talaga niya sinasadya. Amen. Pero nung pinili niya yung siya ay tama, doon siya nagkakasala. Amen. So, ingat sa pagpili ng tama. Dahil tama ako, doon tayo nadadali ng nakagawa tayo ng pagkakasala. Tulad na lang kinonfront ka, tapos parang pinuprobo ka ba? Sinuntok mo. Nung sinuntok mo, sabi mo, pinrobok mo ako eh. Hindi kita masuntok, hindi mo ako naprobok. Hindi na nangyari sa iyo yan. Yun. So, ganun pa man, no? Sa kanyang ginawang pag-iwan, no? Meron pa rin siyang obligasyon, no? At siyempre, usual sa gagawin ng tao, sa sinabi ni Bro Ruel kanina, talagang susundin niya kung ano yung para sa kanya na tama. At yung tama na iyan, yun ang nagdala sa kanya ng pagkakasala. Amen? So, ang gagawin dito, siyempre, yung nagasaan, magreklamo yan. No, lalo na nakita niya yung plate number. No? Siyempre, lalo na ngayon, napaka-high-tech. Madami ng CCTV. No? Hindi lang CCTV sa gadget. Marami pang CCTV na mga human CCTV. Napaka-high-tech niyan. No? So, talagang yan ang pinaka-original. Diyan nagmula ay yung CCTV na kagamitan. Yan yung nagsimula niyo. Okay? So, ang ginawa, siyempre, pupunta yung nasagasaan doon sa otoridad. So, during sa investigasyon, siyempre, merong mga ebidensya na talagang nasagasaan niya, pero yung kanyang intensyon hindi sinasadya. Pero ganun pa man, meron pa rin siyang obligasyon. No? So, upang makaiwas siya sa kanyang, o mapapatawad sa kanyang naging kasalanan, sabi dito, iisa lang ang handog. No? Handog, same lang yung handog. Okay? Kung ano yung kapasidad niya ihandog, base sa ating mga kasalanang hindi sinasadya ng mga handog na hayop, either baka, tupa, kambing, salapate. So, yun ang kanyang ibibigay. At yun ang mga kahulugan na iyon ay ipapaunawa yun sa pare, sa kanya. Okay? So, para mapatawad yung kanyang nagawang kasalanan. So, at yung damage, of course, babayaran niya. No? Kasi kawawa naman yung tao na kanang nasagasaan. Hindi natin alam, napilay. No? Nabali yung boto. So, yun ang kanyang obligasyon. Kahit nasabihin niya na hindi niya yung sinasadya, ngunit meron na itong naka-establish na batas na ginawa. Yan ang dapat niyang sundin ito. Kasi yung batas na yan po ay batas ng mamamayan. No? Pinagkaisang batas yan na dapat sundin. No? Civil law. Okay? Kuha? So, okay na? So, next. Verse 11 to 21. At ito ang kautusan
hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ihahandog sa Panginoon. Kung ihahandog niya na pinakapasalamat, ay ikahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang libadura, na hinaluan ng langis, at ang mga maninipis na tinapay na walang libadura, na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. Kalakip ng munting tinapay na walang libadura, kanyang ihahandog ang alay niya na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat. At ang maghahandog ng isa niyaon ay kaakbay ng bawat alay na pinakahandog na itinataas sa Panginoon. Mapapasaserdoteng magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa pangkapayapaan. At ang laman ng hain na kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat ay kakainin sa kaarawan ng kanyang pag-aalay. Siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. Ngunit kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata o kusang handog, ay kanyang makakain sa araw na kanyang ihahandog ang kanyang hain. At sa kinaumagahan man ay kanyang makakain ang labis. Datapwat ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman ng hain kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan, ay hindi tatanggapin at hindi man maipatutungkol doon sa naghahandog niyaon. Aariing kasuklam-suklam. At ang taong kumain niyaon ay magtataglay ng kaniyang kasamaan. At ang lamang masagi sa anumang bagay na karumal-dumal ay hindi kakainin. Yaoy susunugin sa apoy, at tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakain niyaon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kanyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Pagka ang sinuman ay nakahipo ng anumang maruming bagay, ng dumi ng tao o ng hayop na karumal-dumal, ng alinmang mga kasuklam-suklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Amen. Amen. Okay, basahin ko dito, no? Sa verse 11, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampasa. So, may darawang dito, kanang rason, no? Yung bakit may handog pangkapayapaan, no? Handog bilang pasasalamat at handog pangkapayapaan ay panata o kusang loob. Naalala nyo? Nito ko, na natin ito, talakay sa nakaraang chapter. Okay, so, mas natin ngayon, kanang mas bigyan natin ng senaryo, no, para mas madali nating unawaan. So, handog pangkapayapaan, inihandog bilang pasasalamat. Ito muna ang ating unahin, no? So, ano kaya yung senaryo dito, mga kapatid, na handog bilang pasasalamat? So, magbigay po ako ng dito, senaryo, no? Kung ano yung handog pasasalamat. Okay? So, basahin natin, bro, yung Ecclesiastes. Ecclesiastes ko, sira. May sira ka? Bisaya. Bisaya, yeah, Bisaya yun, bro. Tapos Tagalogin ko. Sirach chapter 35, verse 2. Ano yung example, no? Yung nahandog pangkapayapaan bilang handog pasasalamat. Okay? 35 verse 2.
Ang pagtuman sa balaod, ingon kabililhon sa daghang mga halad, mao kini ang halad sa pakigambitay mismo. Ang pagbalo sa usa ka kaluoy sama sa usa ka halad sa trigo. Ang paghatag ngadto sa mga kabus sama sa halad pasalamat. Amen. Basahon ako sa Tagalog ha. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para ng naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para ng nag-aalay ng handog pasasalamat. Kung sa maning kawang gawa sa English, charity works. No? So, kung you're doing charity works or kawang gawa, para na itong handog pasasalamat. So, yan po ang example sa handog handog pangkapayapaan bilang pasasalamat. Okay? So, pag sinabing kawang gawa, ito po ay voluntaryo. Tama ba? So, voluntaryo na iyong oras na ipagbigay at of course, yung mga kanang resources for the benefits of the people. No? So, sabi dito, pag ginawa mo iyan, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. So, ibig sabihin, habang ginagawa mo ang kawang gawa, dapat wala kang ibang hinahabol. Wala kang ibang in-after kung bakit mo yan ginagawa. Dili kay ginawa mo ang charity works dahil mayroon kang ibang hinahabol. Ewan ko kung ano yung naging habol mo dyan. Kaya, sinabihan ni Moises, ang bayan, kapag magkaroon kayo ng charity works, dapat wala kayong ibang hinahabol. Walang, ano sabi dyan? Walang pampalsa. Okay? Walang libadura. No? So, laro? So, ito tayo. Kakainin lahat sa araw ng paghahandog. Walang dapat na itira para kinabukasan. So, kung ating palaliman, no, analisahin natin mga kapatid, no? Ano ba ang laman ng handog? Ano ba ang laman ng kanyang pasasalamat? Bakit ba siya nagsasagawa ng charity works? Ano ba yung naging dahilan? Bakit nag-charity works siya? Ano ba yung unod, ana? Kung sa may nagtukmod niya, ana? Pag-ibig, tama. Kindness, no? Tama. Ano pa? Bakit ka nagsagawa ng isang bagay na magbigay tulong doon sa kapwa? Dahil, para sa akin mga kapatid, dahil kaligayahan mo yan. Ginawa mo yan dahil nalipay ka habang, while you're doing that kind of thing, nalipay ka ng imo ng gibuhat. Yan ang laman ng pasasalamat. Oh, while nagbuhat ka na, na-discover mo na yan pala ang laman, magdudulot pa yan ang magproproduce. Tama ba? Magbibigay pala yan ng kaligayahan sa iyo. Tama ba? Yung term. So, ibig sabihin, sa araw mismo na ginawa mo ang bagay na ito, dapat buong galak mo itong ginagawa. At that very moment ba, habang ginagawa mo yung charity work, gi-feel mo ba ang moment, ang kalipay nga imong nabati? So, Kay kuan ka na para nako ang paghatag mismo mao ang kalipay. amen. No? Kay kuan once ka makahimo kag paghatag automatic once ka gihimo bitaw nimo kanang giingon nila tibuok kasing-kasing Amen. naay excellent nga pagbati nga mutungha sa imong kaugalingon. So ang kalipay mao ang paghatag ng Amen. kinasing-kasing. Kung maghatag ka ng kinasing-kasing, mao na siya ang kalipay, mao na siyang gingon natong align ka sa kanang sistema. Mao bitaw tong bersikulo ganina ni Zia, yung verse ni Isaiah, gawin ang lahat sa pamagitan ng pag-ibig. Amen. Dahil kapag buong galak mo iyang ginagawa, no? Kanang mayroon kang nararamdaman na kaligayahan na hindi mo ma-express.
kung yung tatanungin mo yung ibang tao na habang ginagawa nila ito, most often yung kanilang na-experience, ano sila, kanang nakabati sila og sense of fulfillment sa kanilang sarili. Yung satisfaction, yung joy, yung kaligayahan na iyan sa araw na iyan, yun ang kinain mo. Yun ang dapat mong i-feel. Dahil kapag meron kang itinira, ibig sabihin, meron kang ibang ina-after. Kung hindi mo feel right yan, no? May something sa iyo na ginagawa mo lang iyan dahil para pakitang tao o meron kang ibang agenda. No? Kasi kung sa ating ngayon, kanang kasalukuyang panahon, hindi ipagkaila na mayroong gumagawa ng ganyan na charity works, pero ang kanilang ina-after, hindi sila, kung i-assist mo ang kanang intention, hindi talaga sila buong galak habang ginagawa nila iyan. Dahil, posible, yung kanilang naging rason, meron silang intention, kagaya sinabi natin kanina, para sa political side. Tama? So, Pamugas-pugas. kasi tawag bro? Pamugas-pugas. Pamugas-pugas? Pamugas-pugas ba? Kanang parang pagtatanim ba? Pamugas-pugas. Okay, yan pala. So, sabi nga ni Apostol Pablo doon sa taga-Roma, no? Na kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Dapat pala kung ginagawa mo iyan buong galak. Okay? So, kaya nga sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Walang ina-after. No? So, tuloy tayo. Ngunit kung ang handog pagkapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at matiray, maaaring kainin sa kinabukasan. Ngayon, ano naman ang senaryo na ating mabigay dito? No? Na handog pagkapayapaan bilang panata o kusang loob. Ano naman ating example na maibigay dito? Okay? So, ang aking maibigay na senaryo dito mga kapatid na mayroong handog pagkapayapaan bilang panata o kusang loob. Ito po yung nangyari doon sa community na pinamunuan ng mga apostoles na si Apostol Pedro na kasama doon si Ananias at Sapphira. Naalala nyo kung sino si Ananias at Sapphira? Basahin natin doon sa Buhat chapter 4, no? Ating isa-isahin, no? Kung ano yung pangyayari doon at i-relate natin dito sa talata. 4 verse Buhat chapter 4 verse 32 to 35 bunaw. 34. Sapagkat walang sinumang nakasasala sa kanila, palibhasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ng ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili at ang mga ito'y inilagay sa mga pana ng mga apostol at ipinapamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose, kaya na? 35. Oh. Tana? Okay. So, patuloy mo bro sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. Kasi Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga pana ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingkod ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling inyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa inyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito ay
ang bagay na ito sa iyong puso. Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot ng kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Amen. 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 Okay. Okay. So, basahin ko sa kapatid ha, sa Gawa chapter 4 verse 32. Sabi dito, itong si pala mga kapatid, si Ananias at si Sapphira, sila po ay kasama sa community. Doon pinamunuan ng mga apostoles, no? Na sila Apostol Pedro, okay? Sabi dito sa talata, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. So include po dito si Ananias at Sapphira. Laro? At di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. So ibig sabihin, ang community na ito ay nagkakaisa. Nagkakaisa sila na ang sino man sa kanila na mayroong ari-arian, hindi nila iniisip na sa kanila lang yun. Kundi para iyon sa lahat. Example, meron akong ari-arian. Kung meron halin, ano bang halin sa Tagalog? Kung meron akong lupa na ipinagbilihan, no? Ang ipinagbilihan na lupa, yung pera ay hahatiin nyo sa lahat ng komunidad. Ganon din ang si Bro Rowe. Yung lahat at yun ang kanilang pinagkaisahan. So dito, mapapansin natin mga kapatid, meron pong pagkakaisa. Pag sinabing pagkakaisa, mayroong kapayapaan. So naghandog ang community, bawat isa naghandog pagkapayapaan. So sa anong paraan? Sa pamamagitan ng panata o kusang loob. Kusang loob ba ang kanilang ginagawa? Panata ba ang kanilang ginagawa? Panata. Tama? So, taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinala nila sa mga apostol. So ang kanilang palang ginagawa mga kapatid, doon sa mga halin, doon sa mga pinagbilhan na lupa, kung akong yuta mahalin, yung pera, dadalhin ko doon sa apostoles. Kasi yung apostoles, sila yung maghahati. Yun ang kanilang agreement doon sa loob ng community. Ay dinala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, doon sa pera, kung pilay halin, no? I-announce na sa apostoles at paghahatian. Okay? So, yun po ang sinabi dito sa chapter 4. So, continue ko po sa chapter 5. Mayroon namang mag-asawa na nagbinta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. So mayroong dalawang asawa. Ang lalaki, Ananias, at ang babae, si Sapphira. Magtiayon. Subalit, nagsabwatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. So, sabihin natin, pera, no? Hindi ibinigay. So, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? So, yun po ang tanong ni Apostol Pedro doon kay Ananias. Okay? So, balik tayo mga kapatid. Pag sinabing mayroong pagkakaisa ang loob sa loob ng community, mayroon pong nabuong tiwala, respeto at pagmamahal. Tama ba? So, at yan po ay nagproproduce ng kaligayahan sa bawat isa. At yun po ang kanilang kinakain dahil
dama ng bawat isa ang respeto, tiwala at pagmamahal. Hindi doon sa pera, hindi doon sa kayamanan, kundi doon sa naging at doon sa tatlong iyon. Okay? So, sabi dito, bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon at nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. So ibig sabihin, dito si Ananias ay hindi naging tapat sa kanyang naging panata. Tama ba? Kasi instead niya na ibigay niya yung kabuuang halin, pero hindi niya ginawa. Hikwaan niya. At nalaman ito ni Apostol Pedro. Okay? So, nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. So, nang marinig ni Ananias na nalaman niya ni Apostol Pedro na siya ay nagsisinungaling, sabi nito, siya ay namatay na bumagsak. Siya ay patay na bumagsak. Hindi po ito magic na nang narinig niya na nagsasalita si Apostol Pedro, bumagsak siya dila tapos namatay. Hindi po. Ang ibig sabihin dito, nang malaman niya na natuklas na nabulilyaso siya, nahibawan siya nga ang iyang plano, nahibawan ni Apostol Pedro na ulawan siya. At yan po ang ibig sabihin sa pagkapatay, na ulawan siya sa kanyang ginagawa. Okay? Yung feeling ba na kanang diya sunod sa community, grabe kayo ang pagsalig nimo. Grabe. Napatigbabaw ang pagsalig sa usag-usa. Karon, nagbuhat man siya di maayo, sa iyang gibuhat na ulawan siya. Nagtuo siya nga dili siya madetect sa iyang gibuhat. Pero so wa damha nahibaw ani ni Apostol Pedro. So naulawan siya. Bakit? Dahil itong si Apostol Pedro, taglay po niya yung psychic ability. Sabi doon sa Buhat 4:32, taglay nila ang dakilang kapangyarihan. Ano ba yun? Yung psychic ability. Kaya nalaman ito ni Apostol Pedro. In other words, yung kapangyarihan niya po yung gadol. Oh, yung kuhing gadol ba? Yung psychic ability. Oh? Oh. Active yun sa pagkatao ni Apostol Pedro, kaya nalaman niya na itong si Ananias nagsisinungaling. Okay? So, lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. So, hindi alam ng kanyang asawa na ang kanyang bana, husband na si Ananias, ay napahiya sa kanyang ginagawa. Dahil doon sa verse 1, di ba nagkasinabot silang duha? So, talagang meron silang tinatago at hindi nila sinasabi. Kaya ang ginawa ni Apostol Pedro, kinausap niya, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halaga pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Ipangutana itong babae. Ano ang kanya sagot? Oo, iyan lamang, sagot ng babae. So, nagsisinungaling din. So, hindi ginagawa ni Apostol Pedro ang pagtatanong doon sa babae para habulin niya yung pera. Klaro? Hindi po naghahabol si Apostol Pedro ng pera. Bakit siya nagtatanong kay sa pera? Kasi binibigyan siya ng second chance. Binibigyan siya ng second chance. Sikang pagkakataon. At yan po ang sabi dito. Matitira yung maaring kainin sa kinabukasan. Pag sinabing kinabukasan, di ba, ikadwang adlaw? So second chance para makabalik sila sa tunay na kaligayahan na nabuo doon sa samahan. Nakuha ninyo? So, at sabi dito, kung mayroon pa rin natira sa 3 araw, dapat nang sunugin. So, ang 3 araw, ito po ay pagsubok. No? Na kung saan, sa mga oras na iyon, ang mag-asawa
ay andin sa pagsubok na kailangan nilang mapagtugumpayan. At kailangan nilang i-purify ang kanilang intention, ngunit hindi nila ito nagawa. Nakuha ninyo? So, sabi dito sa verse 18, kapag may kumain pa dito, ang handog na iyo'y hindi tatanggapin at mawalan ng kabuluhan. Iyo'y maging kasuklam-suklam at pananagutin ang sinumang kumain iyon. Ang handog na karning madampian ng anumang bagay na marumi ay hindi dapat kainin, dapat itong sunugin. So ang kinain ni Ananias, base sa ating ginawang example mga kapatid, yung kanyang kaligayahan, sariling kaligayahan na sariling gusto. Yun po ang kanyang kinain, yun po ang kanyang sinusunod. So, ngunit ang kumain ng karning handog pagkapayapaan ng di nararapat ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. So, instead na i-admit ang ilang sayop, hindi nila iyon ginawa. Yung kanilang gawa mismo ang kanang nangayon ba nga itiwalag sila sa community. Yun po ang aking naunawaan. So, ang sino bang maglinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karning ito. So, ang batas ginawa doon sa loob community, doon po nagkaisa ang community na kung ano man ang ari-arian ng isa, pag-aari ng lahat. Tama ba? So, dahil sila ay hindi naging tapat upang makabalik sila sa loob ng community, kailangan nilang linisin ang kanilang sarili. No? Sa pamamagitan ng pag-amin. No? Ituwid nila ang kanilang pagkakamali. So, ititiwalag sa sambayan ng Diyos ang sinumang makahawak ng marumi na tao. Ano ba ang kanilang nahawakan? Ano ba ang nakapagpadumi ng tao? Ano ba ang kanilang nahawakan? Di ba yung pagnanakaw, yun po ang nakapagpadumi sa kanila. Yung pagnanakaw at naging greedy sila, naging sakim sila sa kanilang ginawa. No? Instead na ibigay nila ng buo pero hindi nila itong ginawa dahil posible mayroon silang sariling gusto o intention na kung asa nila gamiton itong kwarta. So, yun po mga kapatid. So, dahil sa hindi sila naging tapat sa kasunduan sa loob ng community, kung kaya't sila'y itiniwalag dahil sila rin mismo ang pumili o humingi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, yun po ang senaryo na aking maibigay dito sa verse 16 to 21. Nakuha ka rin yung Mikeson? Samtan na? So, okay, next verse 22 to 27. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing, at ang taba ng namatay sa kanyang sarili, at ang taba ng nilapa ng gani, ay magagamit sa alinmang kagamitan. Ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kainin, sapagkat sino mang kumain ng taba ng hayop, niyaon na inihahandog ng mga tao sa Panginoon na handog na pinaparaan sa apoy ay ihihiwalay sa kanilang bayan, sa kanyang bayan, ang taong kumain. At huwag kayong kakain ng anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. Sino mang taong kumain ng alinmang dugo ay ihihiwalay sa kanyang bayan ang taong niyaon. Amen. So, ang taba ng hayop na kusang namatay, ang ibig sabihin dito mga kapatid, ito yung bang dumating sa punto, no, na ang isang tao ay, nagsawa siya na gumawa ng mabuti. Ang taba ng hayop na kusang namatay, kana ba itong ipulan, buhat o patarong? No? Dahil mostly napansin niya doon sa kanyang naging paligid ba o naging kakilala, nabila, especially barkada, ikaray nagbuhat og patarong, uban dili, wala. Naunaan mo, ako rin may nagbuhat og nani.
Sunod na lang ko nila. No? So, yan po ang ibig sabihin. So, hayop na niluray ng kapwa hayop. Hayop na niluray ng kapwa hayop. Ang kapwa hayop dito, ito po yung mababangis na hayop. Yung mabuting pag-uugali, niluray ng hindi mabuting pag-uugali. So, ano kaya yung senaryo dito mga kapatid? Na ating, maibigay. Merong magbigay? Senaryo. Kapwa hayop na niluray ng kapwa hayop. Example po, ako na example na kay meron mga staff ba nasa otoridad ba? Example sa pulis. Kunya kay sa grupo na layos na tanong din ba tao? Ang katuhuban is tawag na tawag ng murag kanang magkanto ba sa mga kantor. Layos na dili. Pero ma-treatment siya. Ma-treatment siya o kung siya sa pagkamatabo kay kaghanan ko. Wala nga, bilog na lang siya. So siya nakita na mati kami mga pan. Amen. Okay. Posible pod ga kung musukol siya, i-treat pod siya. So, ang iyang buhaton, may hulgaon man siya, musunod na lang pod. Dana, pulis Kalawag. Ang say, May movie niyan, Tagalog, Pulis Police Kalawag. Kalawag. So, ang naging example ni Sisters, mga kapatid, sabihin ko, merong, otoridad, no? Merong otoridad, no? So, doon sa otoridad, ang kanyang kadalasan kasama, yung Corrupt. no? Corrupt na otoridad. Tapos, mayroong isa na hindi. Ngayon, dahil kung ang kanyang nalaman na tama ay kanyang ipagpatuloy at yung iba hindi, posibleng yung matinong otoridad ay bulgaon. So, bulgaon. I-threat, no? So, babantaan, no? Dahil siya lang yung naiiba sa grupo. Ganun ba? Tama ba, sis? So, ang ginawa niya, instead na ipagpatuloy niya yung kanyang nalalamang tama, ay nanahimik siya at malaking posibilidad na sasabay siya doon sa kanang pamamaraan ng kanyang kasama. Tama? So, diluray, no? Instead na ipagpatuloy yung kanyang mabuting nakaugalian, dahil na-threat nga siya, natakot siya, siyempre, hindi naman yan, meron naman talagang pagbabanta, no? Lalo na doon sa mga gumagawa ng hindi mabuti, no? So, natakot siya at hinayaan niya nanahimik siya, hindi niya ipinagpatuloy yung mabuting pag-uugali, sa halip, mas pinila niya yung pamamaraan ng kanyang kasama. So, yun po ang hayop na niluray ng kapwa hayop, no? So, kami magbibigay din. So, ito ay example lang. So, merong isang magulang, no, na merong anak. Okay? So, itong kanyang anak na kung saan tinuruan niya ng patas at makatarungang pamumuhay. Habang bata pa, tinuruan niya. Ngunit, ang batang ito ay kulang sa impormasyon patungkol sa kasamaan. Kulang siya sa impormasyon patungkol sa kasamaan. Dumating ang time, no, siya ay naging binata. So, parang ba ito, isang araw, so, nang nagkaroon siya ng kanegosasyon, ginawan siya dito ng hindi makatarungang pamamaraan. Ginawan siya. So, siya gumagawa ng patas at makatarungan. Yung kanegosasyon niya, hindi. So, sa madaling salita, nakita niya na ang kanyang pamamaraan, ang pamamaraan na ginamit ng kanyang kanegosasyon ay mas epektibo, no? Gawin kumpara sa kanya, dahil nakita niya na mas benepisyo pa ito kaysa sa kanyang pamamaraan.
Mas pinipitin man siya. So, bakit niya naisip yun? Dahil nga sa kakulangan ng impormasyon. Okay? So ang ginawa niya ng binata, pinili niyang sundin ang pamamaraan ng kasamaan. No? At kaysa ipagpatuloy ang itinuro ng kanyang magulang kaysa sa kanya. Okay? Kaya dito, namatay yung mabuting pag-uugali dahil niluray ng mababangis na hayop doon sa kanyang negosasyon. Okay? Dahil kinulang siya ng impormasyon at hindi naging solido ang pundasyon ng kanyang nalalaman. So, kanabitaw usahay mo anata mangutana atong anak unsa day nang kanang pagpatay pa. Usay mo anata ay pag pangutana kay bad words na. No, hindi bilang magulang hindi masyadong ipinapaliwanag doon sa bata kung ano ang kanyang itinanong. Hindi detalyado. Diba? Maumay Muslim na ko nga kanang once nga akong mga anak mangutana mo anak ay lang si daw pangutana gud basta ay nagsulti ko na kay bad words na. No? So, kulang sa impormasyon. So, sabi dito, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop na iyon. So, ang dugo na sinasabi dito, ito po yung kanang pamumuhay. Huwag sundin ang ganoong klaseng buhay. Yung desisyon na ginawa ng mga ibinigay nating example. Okay? So, hindi dapat tularan. Okay? Ayaw sunda. Kana bitaw mo anak ka na, bulan ko buhat ng matarong buhat ko sa kong dautan. Yung Ano nang ating battery? Yung ibig wag kakain ng dugo, yung sabi po na dugo na tinutukoy roon ay kung paano yung benepisyo sa pag-uugaling lumalapa doon sa ibang hayop na tinutukoy kanina sa senaryo. Amen. So, gusto nating bigyang linaw ang tungkol sa dugo. So, sa pag-aaral, sa siyensya, ang dugo ay hindi talaga yan. At, mabuting kainin. amen. Pero mayroong mga extremist nito na even sa blood donor ay inaano po nila hindi po sila pumapayag dahil parang gano'n na rin daw yun pagka kasi ipinasok mo sa katawan mo, kinain mo na. Hindi mo lang idinaan sa bibig, pero gano'n pa rin daw yung nagiging suma total. So, Papasok. kasi ipinasok sa katawan. Kasi yung interpretation na nakadikit dito sa last verse, sa verse 26 to 30. ay masyadong literal ang naging proseso upang unawain ito. So, hindi natin iminumungkahi na pwede tayong kumain ng dugo. Amen. Ngunit, atin pong lubos na unawain kung bakit ganito po ang naisulat dito. So, ito po yung spiritual na kahulugan, yung sinabi kanina sa senaryo. Kaya, marami po ang mayroon nga, anong sikta yun? Ang hindi nagpapaabuno ng dugo. Saksi. Okay. Witness. Jehovah Witness, okay. So, hindi lang Jehovah Witness, pero yun yung pinaka-known Yes. na marami na hindi Abuno. abuno ng dugo dahil sila ay sumusunod daw sa kalooban ng Diyos at ito ay biblical na hindi pwede kainin ang dugo. Hindi mo man ipinasok sa iyong bibig, ngunit ito daw ay naipasok sa katawan, ganoon na rin ang kinalalabasan. So, medyo napaka po siya. Ngayon hindi makatarungan ba? Masisave sa iyong buhay. Pero hindi na ginagawa dahil sa maling impormasyon na pangunawa na natanggap tungkol dito. So, ang sabi, marami nang nagpahamak sa aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Amen. So, nais nating ihatid ito ng may patas at makatarungang interpretasyon nang sa gayon po ay ma-enlighten ang mga taong ito na
ang pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa kalooban o kung paano ito gawin ay hindi po ganong pangunawa ang dapat ipapairal. Amen. So, klaro na sa ating ginawang ano dito mga kapatid, sa senaryo nating ibinigay, no? Yung dugo na sinasabi dito, yun nga sabi ko kanina, hindi po yun literal na dugo. Okay? Dugo po ay, yun po ay buhay. Tama? So, dito, sabi dito, huwag din yung sundin yung ganoong klaseng pamumuhay. Na yung bang desisyon na pukol naman, parang sa bang pukol sa Tagalog? Nagsawa. No? Nagsawa na ako na gumawa ng mabuti. Nauumay. Nauumay na ako na gumawa ng mabuti. So, yun po ang sinabi ni Moises doon sa mga Israelita na huwag niyong sundin ang ganyang klaseng desisyon. No? Huwag niyong sundin ang ganyang klaseng pamumuhay. No? So bakit dugo ang naging inahalintulad sa pisikal na pagsusulat? Dahil nga itong dugo ay hindi nga nakakabuti kung kakainin. Kaya ng ibang mga naisulat, bakit yun ang ginamit? Upang mas lalong maakma yung talata at madaling matuntun pabalik sa orihinal na kahulugan kung ano ang pinatutungkulan sa espiritual na aral. Amen. So, next, 28 to 38. Sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, inyong salitain sa mga anak ng Israel na sasabihin, ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kanyang alay na hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Nadadalhin niya ng kanyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaparaan sa apoy. Ang taba pati ang dibdib at dadalhin niya upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana. Datapwat ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas ang hitang kanan sa mga haing yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba ay mapapasa kanya ang kanyang hita na pinakabahagi niya. Sapagkat aking kinuha ng sa mga anak ni Israel sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at ang aking ibinibigay kay Aaron na saserdote at sa kanyang mga anak na karampatang bahagi nilang magpakailanman sa saganang mga anak ni Israel. Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at pahid na langis ng kanyang mga anak sa mga handog na iniharap sila upang magngasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote na inuutos ng Panginoon sa kanila ay ibinigay para sa mga anak ni Israel sa araw ng kanyang pinahiran sila. Karampatang bahagi nga nila magpakailanman sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Sa handog na harina at sa handog dahil sa kasalanan at sa handog dahil sa pagkakasala at sa pagtatalaga at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na inuutos ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai ng araw na inuutos sa mga anak ng Israel sa kanilang inihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. Amen. So, dito sa last verse, 28 to 38, mga kapatid, i-summarize ko na lang, no? So, ang ibig pong sabihin dito, mga kapatid, no? Kapag sinabing taba, di ba, tumutuko yun sa abundance, no? Kasaganaan. So, at yung masunuring puso, masunuring puso, yung dibdib, yun po ay masunuring puso, no? Para kay, at yung parte para kay Aaron, no? So, at yung hita, di ba, may sabi dito, hita, ano yan, paghakbang, no? So, bibigay na po natin yung kahulugan. So, ibig sabihin, kapag ang mga Israelita, no, ay magbibigay ng kanyang bahagi mula sa kanyang nakamtan na kasaganaan sa buhay,
para sa handog kapayapaan, kailangan siya mismo na magpaabot ng kanyang tulong doon sa pari, no? Para ipakita ang kanyang pusong paglilingkod, no? Kung meron siyang halad pasalamat, no? Siya mismo yung maghati doon sa pari. So, sabi dito, kukunin ng pari ang taba nito at susunugin sa altar. So, tatanggapin ng pari yung taba, yung hinihandog. So, tatanggapin ng pari ang kanyang handog na bukal sa loob at ibabahagi ito sa mga nangangailangan o sa mga tao. No? Kung mapapansin natin doon sa ginawa ni Apostol Pedro, nung merong halin, di ba, gidistribute na istanan sa community. Okay? So, yun po ang ginawa ng gagawin ng pare. At sa paraan ito, ipinakita ng mga pare ang kanilang taus-pusong pagsunod, no, sa kabutihan. At inihakbang nila ang kanilang mga paa para sa pag-iimpok ng mabuting gawa para makamit ang karangalan bilang public servant. No? Amen. Okay, so yung mga pasalamat na ibinigay ng mga Israelita mula sa kasaganaan ng kanilang pamumuhay, iipunin nyo na pare at ibibahagi yun doon sa mga taong nangangailangan. Amen. At doon sa kanilang ginawa, mayroon doon karangalan. At yung karangalan doon, yun po ang kanilang kinakain. Kinakain yun ni Aaron, no? Hindi po ito literal na pagkain na pinatutungkulan. Yung karangalan, no? At yung karangalan na iyan ay hindi lang si Aaron, pati din susunod ng kanyang salinlahi. Okay? So, yun po ang ibig sabihin dito sa verse 28 to 38. Okay? Klaro? May tanong, dagdag? So muli po nating ipapaalala na ang mga nakasulat sa Leviticus ay hindi po ang literal na kung ito'y babasahin at ilalagay mo ang iyong pangunawa ayon sa iyong nababasa. Amen. Dahil ito po ay tumutukoy sa mga espiritual na patnubay upang makapamuhay ang bayan ng may hustisya at katarungan. So, muli natin itong ipapaalala upang mahikayat ang mga mambabasa ng Biblia na mag-analisa tungkol sa nabasa na mabigyan ng espiritual na kahulugan upang magkaroon ng kabuluhan sa buhay ng mga mambabasa ang nasabing Torah na Amen. magkakaroon ng essence na instruction, guide, direction, and way of life. Amen. Yun po mga kapatid. Okay. Amen? Amen. So, okay na? So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Leviticus chapter 7. Maraming salamat sa ating pagkikinig. Happy Sabbath. Shalom. I like it.